Purihin ang Diyos. Tunay po na napakaginhawa na mabuhay na laging nasa kamay ng Diyos at tinititigan ng kanyang mga mata. Ang kanyang paningin ay sinusuyod niya ang buong sangsinukob upang ipakita niya ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan para sa kabutihan ng mga nagtatapat sa Kanya. Tayo po ay manalangin. O Diyos, kaibuti mo at ikaw ay di nagbabago at ikaw ay labis ang pag-ibig sa iyong buong likha. Bigyan mo nga kami ng pagkakataon na kami ay iyong kasabikan sa ibang iyong paggawa. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. So, pwede po bang tayo ay kasabikan ng Diyos? Ang titulo po ng ating pag-aaral is about salvation is translation. Salvation. So, ang kaligtasan po ay paglipat. Yun pong translation. Marami pong pwede nating gamitin sa translation. Yung pong translation ay yung pagdagit. Ang translation po ay ang salitang English isasalin sa salitang Pilipino, ang salitang Tagalog isasalin sa Chabacano, yun po ay translation. Ngunit meron pong higit na mas mahalagang katotohanan dapat nating maintindihan tungkol sa translation sapagkat ito ay pag-alis o paglilipat mula sa isang lugar patungo sa bagong lugar. Kaya tatlong katotohanan ang nais kong matutunan natin dito sa Bible Study on the Air. Ang una ay about our former life and now we receive new life. So our former life, then we receive new life. Ang pangalawang katotohanan, be in Christ. At yun po ay command, pero how? Kailangan alam natin kung paano tayo mapapakay Kristo. At ang pangatlo po, kapag nalaman ng isang tao kung paano siya mapapakay Kristo, doon niya mararanasan ang pag-alis sa dating buhay at paglipat sa bagong buhay. At doon sa bagong buhay, ang tawag doon ay ang ating bagong buhay. At doon sa bagong buhay, dapat nating maunawaan ang tatlong bagay. Isang uri ng buhay doon sa bagong buhay. At merong tatlong pamamaraan kung paano tayo mabubuhay doon sa bagong buhay. Kaya kailangan ating matutunan kung paano natin mararanasan ang translation. Ang unang ating dapat maunawaan at maintindihan. So, atin pong balikan ang nakasulat sa New Testament. Ito ay isinulat ng saksing apat na hinirang ng Diyos. Si Mateo na original disciples na naging apostles, at si Juan, ang pinakaiibig at pinakamamahal ng Panginoong Hesukristo, kasama rin sa original disciples. At itong si Marcos ay disipulo na ni Pedro. Etong si Lucas ay sumunod lamang sa bawat lakad ng Panginoong Hesukristo kasama ang mga alagad sapagkat siya ay isang manggagamot. Kaya dalawa ang kanyang isinulat, yung Ebanghelyo sang-ayon sa kanyang nasaksihan na ginagawa at isinasabuhay ng Panginoong Hesus kasama ang mga alagad at ang aklat ng mga gawa. Yun ang dalawang sulat na isinulat ni Lucas. Ngayon kung ating unawain, itong bawat Ebanghelyong nasulat sa pamamagitan nitong apat na lalaking ito
ay may kanya-kanyang mga naitala na nasaksihan nila kay Hesukristo. Narinig, sangayon sa pagtuturo at nakita sa pamamagitan ng pagsasagawa. So they witness, physically they witness the life of Jesus Christ. Dahil kasama sila sa loob ng 3 taon. At nakita nila at nasaksihan ang buhay at narinig ang pagtuturo ng Panginoon at nasaksihan nila na ang itinuturo ng Panginoon ay ang kanyang buhay. Kaya naman dito sa translation ating kailangang maunawaan dahil yung 14 na isinulat ni Pablong sulat, the Epistle of Paul, ang tawag po doon ay prison epistle dahil siya po ay under house arrest, kaya siya ay naglalakbay dahil siya ay humingi ng katarungan dahil siya ay isang Roman citizen. Bagamat siya ay isang Hudyo, pero siya ay sakop ng batas ng Roma. Kaya siya ay humingi ng appeal. Nag-appeal siya na kailangan siya ay makapunta sa Roma. At yung kanyang pagkabilanggong yon, dahil ito ay dahilan, isa ang kasalanan niya, ipinangangaral niya si Hesukristo. Kaya nga nasabi niya, for all things work together for good to them that love the Lord and is called according to His purpose. Alam niya ang layunin ng kanyang pagkatawag at ito ay ang ipangaral ang mabuting balita ni Hesukristo. At kaya naman siya ay nagtagumpay dahil iniibig niya, patuloy niyang iniibig ang Panginoong Hesukristo. Kaya't natutunan niya na para makasama niya ang Panginoong Hesukristo, kailangang ikagalak niya ang bawat pagsubok at bawat pag-uusig na kaniyang daraanan. Kaya nasabi niya, I count it all joy. So, nasabi niya, therefore I would glory in my afflictions in order for me to win Christ. Kaya't ikagagalak ko at ipagdiriwang ko ang mga tiisin ko para maging malakas sa aking buhay si Hesukristo. Kaya ang Panginoong Hesukristo ay sumama sa kanya sapagkat siya ay umiibig at nagkaroon ng pagkagiliw sa Panginoong Hesukristo. Kaya sa kanyang buhay kay Hesukristo, siya po ay lantad na nagpakita ng kapangyarihan at ng kapamahalaan. The power and the divine authority that Jesus has given to him. So the divine power and the divine authority na ibinigay kay Pablo. At dito na ituro niya sa kanyang mga liham. Napakaganda ng kanyang pagbibigay ng paghahalintulad. Kaya kung titingnan po natin, kaya siya'y mabisang saksi, si Pablo, magsisiruin tayo kay Pablo, dahil talagang sobra ang pag-ibig niya sa Panginoong Hesukristo. Bagamat si Juan ay sobra din, si Pedro ay sobra din ang pag-ibig sa Panginoong Hesukristo. Subalit kung ating unawain, ikaw at ako ay hintil, si Pedro at si Juan ay Hudyo. Kaya kung titingnan natin, si Pedro ay tinawag para sa mga Hudyo at si Pablo ay tinawag para sa mga hintil. Kaya magsiruin tayo kay Pablo bilang apostol para sa mga hintil. At makikita natin na ma-identify natin ang ating sarili kay Pablo sapagkat ang sabi niya sa 1 Corinthians 6 verse 9. Ito ang mga hintil. Know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Be not deceived. Neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor abusers of themselves with mankind. So pansinin po natin. Yun pong unrighteous. So, know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Yun po'y katanungan. And who are those unrighteous? Dahil ang sabi po niya,
So at stake here is the inheritance. And what is the inheritance? The kingdom of God. Ang sabi niya, huwag kang padaraya. So ang hindi po matuwid ay yung mga taong nakikiapid o nagsasamang hindi kasal. Ang isang taong hindi matuwid ay yung merong sinasambang imahin o Diyos-Diyosan. Ang isang taong hindi matuwid ay yung nangangalunya o nakikipisan sa hindi niya asawa ng iba. Ang isang taong hindi matuwid ay yung nabubuhay na pumapatol sa kapwa lalaki o babae sa kapwa babae. Kaya't kanilang sinisira ang kanilang sarili sa harapan ng sangkatauhan. At ang sabi sa verse 10, nor thieves, ito po yung mga magnanakaw, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners shall inherit the kingdom of God. So the kingdom of God is at stake and it is an inheritance, and the kingdom of God will be inherited by the righteous, not the unrighteous. Kaya ang mga magnanakaw, ang mga mainggitin at yung mga yung nagkakaroon ng pagnanasa, ang mga maglalasing at ang walang patubanggang nagpupuyat sa walang kabuluhang pagpupuyat, at yung mga nanghihingi ng lagay, hindi nila makakamit ang kaharian ng Diyos. Mga kapatid at kapanalig na sumusubaybay sa programang ito, inaanyayahan po namin kayo sa darating na June 5, June 12, June 19, at June 26 para sa Night of Revival tuwing araw ng Biyernes at maranasan ninyo ang himala, pagpapala, pabor at biyaya ng ating Panginoon. Ito po ay magaganap sa Biyaya ng Diyos Christian Fellowship, 2nd floor, Medical Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, sa ganap na 6:30 ng gabi. Ito po, kung titingnan natin, kikita natin kung alin tayo dito sa verse 9 at verse 10. At kung ikaw ay magiging matalino para ipalaya mo ang iyong sarili sa unrighteousness, kailangang ikaw ay magpakumbaba sapagkat lantad na ipinakita rito ang mga di matuwid na tao. At sa verse 11, ang sabi niya, and such were some of you. But you are washed, but you are sanctified, but you are justified in the name of the Lord Jesus and by the Spirit of our God. Ngayon po, alinman dun sa tinuran na kasalanan na ating nakagawian noon bago tayo na born again, sa verse 9 at verse 10, anumang uri ng kasalanang ating isinabuhay noon, ang sabi po dito, you are washed, kayo ay nahugasan na. You are sanctified, kayo ay ginawa ng banal. You are justified, kayo ay tinanggap na sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa pamamagitan ng Espiritu ng ating Diyos. At dito ay ipinakita yung dating makasalanang buhay at naligtas, then translated to a life of what? Sanctified life, clean life, justified life. In the name of the Lord Jesus and by the Spirit of our God. So, dito makikita natin that we are freed from the punishment of those times of sinfulness. Tayo po'y pinalaya dun sa kaparusahan, dun sa mga panahon na tayo ay namuhay sa kasalanan. Kaya we have now new life. Kaya nga sa Acts 26 verse 18, Acts 26 verse 18, ito po yung translation. To open their eyes and to turn them from darkness to light, and from the power of Satan unto God, that they may receive forgiveness of sins and inheritance among them which are sanctified by faith that is in me. Atin pong unawain. Here, sanctification is by faith.
Ang pagiging banal ay sa pamamagitan ng pananalig. At sa sandali po tayo na born again, at kaya tayo ay nabuksan ang mata, kaya tayo ay tumalikod sa kadiliman at lumipat. So ang translation po from darkness to light, from the power of Satan unto the power of God. At paano tayo na ligtas? At ano ang resulta ng ating kaligtasan? We receive the forgiveness of sins. And we receive the inheritance among them which are sanctified by faith that is in me. Is it the faith of Paul? No. It is the faith of Jesus that reside in him. In Galatians 2:20, ipakikita ko lang po yung faith in me na sinabi ni Pablo dito. I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. Yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh or physical body, I live by the faith of the Son of God who loved me and gave himself for me. Whose faith? The faith of the Son of God. And that faith is in him. Ibalik po natin ulit sa Acts 26:18 na establish natin yung faith. Kaya hindi niya ipinagmamalaki ang kanyang pananalig, kundi ang pananalig ni Jesucristo. To them which are sanctified by faith that is in me. So that faith is not Paul's personal faith, but it is the faith of Jesus that he received. So faith here is the faith of Jesus, and that is the gift from Jesus. Ngayon, atin pong unawain sa Colossians 1:10 o 1:13, Colossians 1:13. Lalong magliliwanag po ang ating puso at isipan, who hath delivered us from the power of darkness and hath translated us into the kingdom of His dear Son. Atin pong unawain. Yun pong delivered. Kaya kung titingnan po natin, deliverance. Inalis at inilipat. Who hath delivered us from the power of darkness, yung kapangyarihan ng kadiliman, at ito ay ang kapangyarihan ni Satanas, at ang kapangyarihan ni Satanas ay dahil sa kapangyarihan ng kasalanan. Nung si Jesucristo ay mabayubay sa krus, mapako sa krus, namatay at malibing, at ikatlong araw siya ay nabuhay na maguli. Kaya't yung kapangyarihan ng kadiliman ay nasira ang kapangyarihan sa iyo at sa akin dahil tayo ay tumanggap ng kapatawaran. Kaya tayo tinanggap ng Diyos na matuwid dahil dun sa kanyang pagpapatawad sa iyo at sa akin. At inilipat tayo sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Kaya dito makikita natin na bagamat tayo pisikal na tao, pero ang katotohanan tayo ay nasa kaharian ng kanyang pinakamamahal na anak. At maging sa 1 Peter 2:9, doon ay sinabi ang mahalagang katotohanan. But you are a chosen generation, a royal priesthood and holy nation, a peculiar people, that you should show forth the praises of Him who hath called you out of darkness into His marvelous light. So mula sa dilim o kadiliman, tayo ay inilipat ng kapangyarihan ni Jesucristo sa isang kagila-gilalas, kamangha-mangha, kaakit-akit na liwanag. Kaya napakabuti ng Diyos. So ngayong maunawaan natin ang salvation, and it is translation from the old life into the newness of life. Ngayon, kaya tayo ay nailipat sa bagong buhay, ito'y dahil kay Kristo. Kaya dito ay ating pag-uusapan kung paano ang isang tao ay mapapa kay Kristo. How shall a person be in Christ? Tatanungin ko kayo, kayo ba ay na kay Kristo na? Are you in Christ? Sapagkat ang na kay Kristo ay lumaya na sa kadiliman o sa kapangyarihan ng kadiliman. Ito ang pamamaraang nakasulat sa kasulatan. Sa Romans 10 verse 9. Romans 10 verse 9.
Ito ang paraan kung paano mabubuhay tayo kay Kristo. That if thou shalt confess with thy mouths the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Ating unawaing mabuti, ang isang tao ay maliligtas. Thou shalt be saved. Ikaw ay maliligtas. So, paano ako naligtas? At kung ikay ligtas na, paano ka naligtas? At ang hindi pa ligtas, paano ang isang tao maliligtas? At makikita natin na simple lamang ang kaligtasan. At ito ay mabilis. Ang unang paraan, if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus. So, ating pansinin, ito po ang paraan para tayo ay mapakay Kristo. Ang una, confess with thy mouth the Lord Jesus. Ano po ang ibig sabihin? Yun pong word na confess is to agree that Jesus is the Lord. Pagsang-ayon, at yung pagsang-ayon ay isang pagpapasya, na si Jesucristo ang Panginoon. Kaya pag pinaulit-ulit nating sinabi, Jesus is the Lord. The Lord Jesus Christ, the Lord Jesus Christ, the Lord Jesus Christ, the Lord Jesus Christ. So that is confessing. Yun po ay pagkumpisal o pagsasabi. At ano ang ginagamit ko at naririnig ninyo ang aking boses, ang aking bunganga, o ang aking bibig? The Lord Jesus, the Lord Jesus, the Lord Jesus. So sa umpisa po, ay hindi pa natin totohanang pinaniniwalaan ang Panginoong Hesus. Dahil nga po, tayo ay nasa kasalanan pa ng dati nating kalagayan sa buhay. Subalit, laging tandaan natin, ang pag-alis natin sa kadiliman, ang pag-alis natin sa dating makasalanang buhay, ay nag-uumpisa kapag sinabi mo, the Lord Jesus. Kaya kung sasabihin mo ngayon, the Lord Jesus. Nasa bisyo ka, sabihin mo, the Lord Jesus. At ikaw ay may sakit, sabihin mo, the Lord Jesus. Ikaw ay naghihirap, nalugi at nawala ng hanap buhay at pera, sabihin mo, the Lord Jesus. So, ating unawain, ang isang taong babad sa bisyo, siya ay bilanggo. Kaya kailangan siya ay makalaya. At ang paraan ng kaligtasan at paglaya ay sa pagkumpisal, the Lord Jesus. The Lord Jesus. Mahirap po bang sambitin yan? Kaya ngayon sabihin mo, the Lord Jesus. The Lord Jesus. At ang isusunod, dahil ito po ay tambalan, ito po ay magkasama, and shall believe in thine heart that God hath raised him from the dead. Thou shalt be saved. So ang kabuuan po ng kaligtasan at paglaya sa bisyo, ang kabuuan ng kaligtasan at paglaya sa kahirapan, ang kabuuan ng kaligtasan at paglaya kay Satanas, kay aglaya sa kasalanan, paglaya sa kahirapan, paglaya sa sakit. As you confess with your mouth, believe using your heart, at ano ang iyong paniniwalaan? Na ang Diyos Ama ay binuhay siya mula sa mga patay. Kaya kung mabubuo ng isang tao ang dalawang ito, ikumpisal at sabihin ng iyong bibig, the Lord Jesus. At sumampalataya ka sa iyong puso that the Father raised him from the dead, then you are saved. Bakit nangyari ang kaligtasan? Verse 10, ipinaliwanag ito. For with the heart man believeth unto righteousness. So what is righteousness? Believing that the Father raised him from the dead. That is righteousness. And with the mouth confession is made unto salvation. So ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng bibig. Pero ang kaligtasan ay nagsisimula sa isang matuwid na puso at ang matuwid na puso ay patuloy na sumasampalataya. At ano ang sasampalatayanan? Na ang Ama, si Jesucristo nung mamatay, ay binuhay na maguli mula sa mga patay. That is righteousness. Believe that the power of the Father raised Jesus from the dead. And confess that Jesus is the Lord.
that Jesus is the Lord of death, that Jesus is the Lord of all hell, that Jesus is the Lord of all principalities. Lahat ay sakop ni Jesus. Then, if you confess that He is the Lord, He is the Lord of all things, then you are saved. And the Christ life is that you live by faith. If any man be in Christ, he is a new creation. So we live by faith, and we walk by the Spirit, and that we love one another because of the power of the Holy Spirit in us, who lead us, who guide us, and who give us the wisdom and the revelation. Manalangin po tayo, O Diyos na dakila amang makapangyarihan, salamat at mula sa kadiliman kami iniligtas mo at inilipat sa kagulat-gulat, kagilagilalas at kahangahang at kamanghamanghang liwanag. Sa iyo ang kaluwalhatian sa pangalan ni Jesus. Great day to live. Marami pong salamat sa pagsubaybay ninyo sa natapos na programa. At kami po ay merong appeal sa lahat ng sumusubaybay sa palatuntunang ito. We are raising up 10,000 partners for the sustainment of this ministry for the next 6 months for the year 2015. Kailangan po namin kayo, opo, we need you to become partners of this ministry. Sa inyo pong kaloob o donation na 500 pesos for the next 6 months, you are accompanying us and helping us to proclaim and declare the goodness of the Lord in every cities, provinces, lalawigan at kasulok-sulukan ng bansang Pilipinas through satellites and television stations nationwide. Kasama po namin kayo. We cannot do this alone, but in your partnership, we could advance and tell that Jesus is the way, the truth, and the life. Magmadali po kayo, huwag mag-atubili. Ang inyo pong salapi ay aming pangangasiwaan ng buong katapatan at buong katwiran na magugol ito, bawat sentimo, para sa paghatid ng mabulting balita. Pray to the Lord and ask what amount you will give for this ministry. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. You have the details on the screen. Do it now. Do not delay. And send your best gift, seed offering, and donation for this ministry. And for sure, you will flourish and you will have a blessed life. In Jesus' name. Mga kapatid at kapanalig na sumusubaybay sa programang ito, inaanyayahan po namin kayo sa darating na June 5, June 12, June 19 at June 26 para sa Night of Revival tuwing araw ng Biyernes at maranasan ninyo ang himala, pagpapala, pabor at biyaya ng ating Panginoon. Ito po ay magaganap sa Biyaya ng Diyos Christian Fellowship, 2nd floor, Medical Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, sa ganap na 6:30 ng gabi. Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong pagmamahal, kaloob at donasyon sa Greg Durante Ministries. Para po sa pagpapatuloy ng programang ito, kailangan po namin ng inyong panalangin at pinansyal na suporta. Sa bawat kaloob ng inyong ipapadala, anuman ang halaga, bibigyan po namin kayo ng anointing oil bilang pasasalamat sa inyong pagtulong at pagsuporta sa Greg Durante Ministries.